Another question, attorney, good afternoon. Ask lang, nagsuntukan kami ng kalaban ko. Siya po ang nag-abang sa akin at siya ang unang nanakit. Pero siya po ang nasugatan at siya ang nadala sa hospital. Kailangan ko po bang magbayad sa damages kahit self-defense lang ang ginawa ko? Well, actually, depende to no, sa sitwasyon. Depende to sa kung ano talaga yung nangyari. Okay? Pag sinabi kasi nating self-defense, hindi yan automatic. May mga requisites yan na kailangan mong i-comply under our law. So ano to? First, there must be unlawful aggression. Second, reasonable of means employed in order to prevent or repel the aggression. Third, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Okay, let's start with the first requisite or the first element, unlawful aggression. So, kailangan natin i-weigh in kung anong ginawa ng biktima. Kung yung aggression ba niya is considered unlawful, kasi kung lawful yung aggression niya, then wala na yung element of self-defense. Okay, kasi ang requirement ng batas is unlawful aggression. Okay? So, for example, kinutsa ka lang, no? So, is it unlawful? No, it's not. It's unlawful. It may be an aggression. It constitutes aggression, but it is not unlawful. So, wala ng first element. Kasi nga, ang requirement ng batas is unlawful aggression. Second, reasonable means employed in order to prevent or repel the aggression. So, assuming for the sake of argument that the aggression was unlawful, ano yung ginawa mo para ma-prevent yung aggression? Dapat reasonable means. So, let's say na lang sinuntok ka. Okay? So, anong ginawa mo para gumante or para ma-prevent yung aggression na yun? Pinalo mo ba? Or may ginamit ka ba? Or sinuntok mo rin? So, dapat proportionate yung ginamit mo. Kung sinuntok ka, dapat suntukin mo lang din. Okay? So, dapat reasonable in order to prevent the aggression para mapigilan. Or, wag mo munang suntukin. Harangan mo muna or ano ba para ma-stop yung aggression. Pang-tatlo, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Anong ginawa mo? Bakit nangyari, no? Ano baka ikaw yung naguna, ikaw yung nanguna, prinank mo siya kaya ka sinuntok. So depende, no? So hindi automatic ang self-defense. And take note, ang self-defense, it has to be proven, no? Beyond reasonable doubt, okay? So, again, depende. So, I cannot answer. But in your case, kung assuming walang self-defense, pwede kang ma-held liable either for serious physical injuries or less serious physical injuries. Depende sa extent ng injury na na-suffer or na-sustain nung biktima. Okay? Ikaw din, kung gusto mo mag-file ng kaso, pwede rin. Depende sa kung anong nangyari, no? Pwedeng grave threat or pwede rin less serious or slight physical injury if meron ka rin na-sustain na damage. Okay?